Lord and afterwards days sa bawat isa, despite sa maulan na panahon na we were able to come to respond to the summon of our great King, na tinatawag niya tayo sa espesyal na araw, isang araw that is set apart for His people to worship Him. So last time, if you can still remember, we talked about the relationship ng persona ng Trinidad. No? You have the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay? So, lalagyan lang natin ng ganito para may distinction, mga kapatid. No? Pasensya na sa drawing natin. No? Last time, we understood na the Father is in the Son, and the Son is in the Father. No? And we understood also that the Father and the Son is in the Holy Spirit, and the Holy Spirit is in the Son and the Father. Meron silang, they exist or they subsist in one another, no? Naninirahan sila sa isa't isa. Kaya hindi natin sila pwedeng maipag-ihiwalay. Okay? That was the doctrine of perichoresis, ang ating natake last time. Now, right now, gusto kong bigyan ng diin itong katuruan sa Diyos about sa inseparable operations. Ang hindi may paghihiwalay na pagkilos ng banal na Trinidad. So, but before that, no, siguro, it's important that we ask ourselves first, bakit kailangan natin matutunan itong doctrine of God? Brother Jess, no? Para medyo mahirap yata yung doktrina ng Trinidad, no? Kasi wala tayong human analogy sa Diyos. Ano bang importansya nito? Mag-i-increase lang ba yung knowledge natin? Yun lang ba yung importansya nito? So first, no, makikita ninyo sa handout natin, no? I pointed out the rationally. Ang rationally meaning to say, the importance kung bakit natin ito aaralin. Una, it is a command of God. Inutusan tayo ng Diyos na aralin to know these things. No? In Hosea chapter 6 verse 3, at ating kilalanin. No? So let us press on to know. Tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. So if you are a Christian, if you are a believer, this command is for you. No? You have a command to know God. Hindi pwedeng sasamba tayo sa Diyos that we don't know about. No? Hindi pwede na sumasamba tayo based on ignorance, but it must be based on true knowledge. So command siya ng Panginoon, kaya aralin natin ito. Number 2, hindi lang siya dahil kinuman tayo ng Panginoon, kaya aaralin natin siya kung ano ang Diyos, but it is also our great honor and privilege. Sabi sa Jeremiah 9:24, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang mauunawaan at nakikilala ako. So he who glorifies or he who boasts, let him boast in this, that he knows me and he understands me, that I am the Lord who exercise justice, goodness, and righteousness. So, isa itong bagay, mga kapatid, no, na napakalaking honor nito at napakalaking privilege nito. In fact, it is our blessedness. We are more blessed if we know God than we don't. Okay? And lastly, itong pagkilala sa Diyos, to know God, ito po yung bumabalangkas sa buhay na walang hanggan. This is what constitutes eternal life. Nung tatanungin natin si Jesus, Jesus, ano bang ibig sabihin ng eternal life? Sabi niya sa John 17:3, sa hanap natin, at ito ang buhay na walang hanggan. So this is eternal life. Ano? Na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. So knowing God, no, as the true God, this is what it means to have eternal life. Kasi dito sa mundo, nung nakilala natin ng Diyos, no, we get to know Him by Bible class, by preaching, di ba? But we only know Him here by faith. But someday, in future, in glory, we will know Him by sight. No?
makikilala na natin face to face ang Diyos at doon natin siya sasambahin. At even there, doon sa glory, it is an ever-increasing knowledge of God. And that knowledge will give us the complete or the perfect joy that we can find in nothing else than in God. So kaya, mahalaga siya, no? Ito ay command, ito ay great honor and privilege. This is what it means to have eternal life, to know God, no? So every time pumunta tayo sa iglesia, yan yung mindset natin. I want to know Him. I want to understand Him. So that we can worship Him even better. But preliminary, since mga topic ito na hindi agad maintindihan or hindi siya simple na topic, no? Parang topic siya na nagre-require ng diligence. Topic siya na nagre-require na exercise natin yung intelligence natin, no? So first, when we talk about the Trinity, siguro naturo na ito ni Pastor Ron Shane, ano? Ang Trinity, meron tayong tinatawag na persona at diwa, no? So when we talk about essence, ang essence mga kapatid, ito yung diwa, okay? Ito persona. So ano bang ibig sabihin ng essence, Brother Jess? Ano bang ibig sabihin ng diwa, okay? Ano bang kahulugan yan? Ang essence mga kapatid, malalaman natin kung ano ang essence because it answers the question, what? Okay? Kumbaga, tatanungin ka, what are you? You are a human being. Tatanungin, what is that? No? That's a animal. So that pertains to the essence and being. Okay? Ang itong essence na ito mga kapatid, it supplies what we call attributes, characteristics, and capabilities. Okay? So, ang capability mo, ang characteristics mo, bilang ikaw na nilalang, nakadepende kung ano ang essence mo. Okay? So, ang person naman, mga kapatid, itong persona, di ba, itong tatlong persona. Now, ngayon, medyo mahirap ito. Bakit? Kasi, wala tayong other example. Lahat ng nilalang, it's either isa lang yung diwa niya at isa lang din yung persona niya, no? Hindi ka makita ng isang diwa, dalawang persona. Saan tayo nakakita, no? Isang essence, pero within that essence, dalawang persona, 5 persona, wala, no? And this what makes God different than the created order. Kaya sinabi ni Lord, there is none like God, no? There is none like Him. Kasi walang ganito in any created order, mga kapatid. So, we have the persons. Ito yung mga persona. So, ang tanong natin ngayon, if ang essence answers the question, what? Ano naman yung person? Yung person answers the question, who? Sino? No? It now speaks to identity. Okay? Yan yung persona. Yan yung who. And this person, sila yung nag-i-execute o siya yung kumikilos according to the essence. Okay? This is the one who executes the essence. And so for example, let's say ako human person. No? If for example, ang human person ko, itong persona, ito si Jezreel, no? Executes the act of flying. Gusto kong lumipad. Can I do it? The answer is no. Bakit hindi ko kaya lumipad? Because my essence does not provide me that capability. But if ako isang ibon, if the person within me decides to fly, then I can fly. Why? Because ang diwa ko is capable to provide me with that power of life. Okay? So when it comes to God din, meron din ganun, no? Merong essence, meron din mga persona.
Pero sila ay kumikilos, bawat persona kumikilos ayon sa kanilang nag-iisang diwa. Okay? So, an introduction. Now, when we're talking about the Trinity, ito ang Trinidad, right? Now, may dalawang uri ng pagkilos or two kinds of works or act na ginawa ang Trinidad sa dalawang realm. Okay? The first realm and the second realm, let's say this, the first realm is the eternal realm. Okay? Dito naman is the temporal realm. Okay? Sa history, no? When we speak about ano ba ang kilos ng Diyos doon sa eternidad, meron siyang pagkilos in Himself, no? He acts in Himself. Yan yung tinatawag natin na immanent work. Okay? Immanent work. That is the act of the Trinity in Himself. Internal ito na work na within sa Trinity without considering the outside of the Trinity or the creations. Ito yung kilos niya na tinatawag na eternal work, no? At dito sa eternal work na ito or internal work, dito nanganak ang Ama. Okay? Kaya pansin nyo, ang Son, tinatawag siyang the only begotten Son. So dito sa eternidad, dito ipinanganak ng Ama. Ang tanong, Brad, so nauna pala yung Ama kaysa anak? Ang sagot, hindi. Kasi dito sa realm na ito, hindi ito bound by time and space. Dito lang yan sa mundo natin, may oras at may espasyo. Kaya kaya nating magbilang, kaya nating sabihin na ang ipinanganak ay, o ang nanganak ay nauna kaysa sa pinanganak. Right? Kasi we're bound with the rules of time and space. Pero sa Diyos, tanggalin mo yung time, hindi na yan applicable na rules to us. Pinanganak siya eternally ang Son. That's what they call the eternal generation of the Son. So, number 2, at dyan din, nag-proceed, no? O lumabas ang banal na Espiritu through the Father and the Son. Di ba sabi ni Christ yun, sa John 14 yata yan, the Spirit, no? Whom I send from the Father in my name, no? From the Father and the Son. Yan yung tinatawag na immanent work ng Diyos, no? Pero meron ding work ang Diyos na He performed within this realm, within this temporal world, within history, no? Mga theologian, tinatawag nila yan na economic work. Yan yung kilos ng Diyos sa kasaysayan. Okay? Now, ngayon, yan yung pupukusan natin, itong economic work, mga kapatid. Yung pagkilos ng Trinidad dito sa kasaysayan. Yan yung pagpupukusan natin, no? And then, in Psalm 72:80, makita niyo sa handouts, sinabi dyan, Blessed be the Lord God. Ilan bang Diyos na sinasabi dyan? Blessed be the Lord's or God's, hindi ganon, di ba? Blessed be the Lord God. So, iisa. That pertains to the essence, mga kapatid, ang tinutukoy niyan. Blessed be the Lord God who alone. Pansin yung term na alone? Alright, praise the Lord. Sinabi dito sa Psalm 72:18, Blessed be the Lord God, the God of Israel. The gods of Israel, right? Who alone does wondrous things. Now, because God has one essence, kung iisa yung diwa niya, therefore, ang buong pagkilos o lahat ng ginawa ng Diyos is considered as one. One act, one work, yung redemption, sanctification, creation, it is considered as one. Bakit? Because iisa lang ang diwa ng Diyos. Hindi siya
three works, three separate works, no? But one act, one work, no? Kaya sabi ko, alone. Now, important note na ang mga dahilan kung bakit ang mga gawa ng Diyos sa kasaysayan ay itinuturing na iisa lamang na gawa dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una, ito yung sinabi ko, bakit siya kinukonsider sa Bible na iisang gawa lang? Iisang gawa siya sapagkat sila ay may iisa lamang na essence o diwa. Yan yung tinatawag na consubstantiality. Sapagkat isa lang ang diwa ng Diyos. Number two, iisa ito, iisang gawa lang yan, sapagkat ang bawat persona, itong the Father, Son, di ba, sometimes natitempt tayo to think na yung salvation ay si Kristo lang gumawa. Siya yung namatay sa cross, hindi naman ang Holy Spirit eh. Di ba, sometimes pinaghihiwalay natin. Pero mga kapatid, no, hindi sila pwedeng hihiwalay mo sa tatlong persona as if nag-contribute yung tatlo. Sige, ito yung gagawin ko. Itong ginawa ko, ito yung ako lang ang may gawa nito, hindi kayo kasama. May parte kayo na iba din na hindi rin ako kasama. Hindi ko ganun mga kapatid. Bakit siya iisa? Aside sa fact na isa lang yung essence or diwa nila, sapagkat when the Father works, He works in the Son or through the Son in the Holy Spirit or by the Holy Spirit. Di ba natakil natin that the Father is in the Son? The Son is in the Father. So if kahit sino sa mga persona na kumikilos, they are in concert with one another or in participation because they co-indwell. So kaya iisa lang yung kilos nila. Brother Jess, ang hirap naman yung intindihin. Sobrang hirap mga kapatid. Bakit? Wala tayong magawang example dito sa mundo eh. Unique yung existence ng Diyos eh. Hindi sa kagaya natin eh. Kung isang persona, isang diwa, madali lang kasi parang tayo lang yan eh. Isang persona, isang diwa. Pero ang Diyos, tatlong persona, isang diwa. No? And another thing, iisa ito sapagkat ang bawat persona ay kumikilos sa isang diwa. Okay? Kumikilos sa isang diwa ayon sa kanilang kaayusan o order. Now, I mentioned about the immanent work, right? The immanent work earlier, yung sa eternidad. Na ang Father, siya yung generator, siya yung nag-generate sa Son, siya yung fountain of divinity. No? Sabi ng mga taga-Nicaea, mga Nicene Church Fathers, mga early Church Fathers, they say that the Son is the fountain of divinity. Diyan lumabas ang Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu. So He's the generator. The Son is the begotten, no? Or filiated, no? And the Spirit is spirated. Okay? Now, ngayon, yan yung immanent work niya. Itong immanent work niya, mga kapatid, ito yung nagpo-provide sa kanila na distinction sa tatlong persona. Pwede ba na itong Son yung mag-take ng role ng Father na? Ang Spirit, it's just the Father. And because He begets, no, it makes Him a Father. Meron siyang role, no? By which ang kanyang persona ay meron ng role or order na siya ay Ama. And the Son cannot be the Son apart from the Father. Right? And the Holy Spirit, so parang siyang breathe, di ba? Neoma, breathe. It means, kasi He was breathed out by the Father and the Son. Now, ngayon, yung work nila sa temporal world, magre-reflect dito. Imimirror ito, mga kapatid. Okay? Kaya nga ba siya yung nagbigay, sabi ng Hebrews 10:5, He was the one who gave the Son the human nature. Di ba? Kasi sa eternity, siya yung fountain ng divinity. It accords to His person. At ang Son, yun yung pinanganak din dito sa mundo, sa human
in His incarnation. Kasi yan yung, it accords with His original existence doon sa eternity. And that's why the Spirit lives in us. He gives us the Spirit. Because ganyan din sa immanent Word. So, they work. Ang Son, the Father saves us through the Son by the Holy Spirit. They work together according to their manner of order and also according to their essence and their indwelling. So medyo may kahirapan, no? Pero matitrain tayo dito mga kapatid, no? Mas maganda matrain tayo sa mga mas hard meat, no? Kaysa mga mababaw na mga doktrina. Kasi biblical ito eh. So, sabi ni Scott Swain, in the external, ito yung external, economic, no? Basahin niyo yan. In the external, undivided works of the Trinity, you see, the Father acts through the Son. No? The Father acts through the Son, and the Son acts from the Father through the Spirit, while the Spirit acts from the Father and the Son. So ang main teaching, ang tatlong persona sa Trinidad ay hindi maaaring paghihiwalayin o ihiwalay sa kanilang mga gawa sa pagpili, whether election, paglalang, pag-create, pagtubos, redemption, at pagluluwalhati, glorification. Work ito ng tatlong persona, mga kapatid mo. So, huwag natin i-exclude yung ibang persona. Tingin natin, work lang ito ng Son. No? It's one work shared by these three persons. So, tingnan muna natin yung creation. Ang paglalang, no? Sa creation, sabi dito, no? In Jeremiah 32:17, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth, and by your great power and by your outstretched arm, nothing is too hard for you. It is you, Lord God. Hindi gods, no? But is one God, is Yahweh, is the one who creates. You have that one essence, right? One God, one word. But it teaches here, since it is one being or one essence who created the world, therefore the Creator is numerically one. Iisa lang yung Creator, not three creators. But since that one God, yung iisang diwa, may tatlong persona, we can say that the Father creates, right? Sabi dito sa Malakay 2:10, have we not all one Father? Hindi ba iisa lang ang ating Ama? Has not one God created us? So we see na ang Ama, at malinaw sa maraming talata sa Biblia na ang Ama, ang siyang lumalang sa buong mundo. Right? It is the Father who creates the world. Pero makikita din natin ang Anak. Sa Colossians 1:16, sinabi, sa pamamagitan niya, for by Him, all things were created in heaven and on earth. So sinasabi din dito na ang Anak ang naglikha, no? Sa pamamagitan ng Anak, no? Nalikha ang lahat ng bagay sa mundo. And in Psalms 104 verse 30, when you send your Spirit, wala na yung Spirit na ngayon, they are created. Anong pinakita ng Biblia sa atin? Ang Ama ang naglikha, ang Anak naglikha, ang Holy Spirit ay naglikha. Anong equivalent? 1, 2, 3. Tatlong creator. Ang answer is no. Bakit hindi siya equals 3? Because itong tatlong persona ay may iisang Diwa. So, that work of creation ay work ni Ama. Ang tatlong persona sa Trinidad ay hindi maaaring paghihiwalayin ito. So, that's the work of God. Alam natin na yan ay pagkilos ng Diyos. Brother Jess, ngayon na alam natin na ito pala ay gawa ng hindi mapaghiwalay na persona ng Trinidad.
Anong application namin sa buhay namin kung malaman natin yung katotohanan, no? Una, you will worship God, no? Because He's the one who created all these things. Pangalawa, ito yung mga kapatid. Yung pagkilos ng Diyos, yung unity nila sa isa't isa, yan ay bagay, yan ay tinatawag na something na kailangan natin kopyahin, no? Imimeron yan ng church sa kanyang mga activities na kanyang ginagawa. No? In John 17, tingnan natin dito, John 17, 20, 23, ito yung prayer ni Christ, that they may all be one. Pinag-pray ng ang iglesia na sila yung magkakaisa. Sabi dito, that they may all be one, just as you, Father, are in me and I in you, that they may be in us, so that the world will believe that you have sent me. So kagaya natin na iisa sa pagkilos, no? Iisa sa being, iisa sa pagkilos, therefore ang iglesia, pinag-pray din na maging katulad. Hindi man tayo kaya maging the same, no? But yan yung pattern na ang iglesia ay tinatawag na kanyang inimigay. Kaya lang sinabi nga, di ba, na be perfect for the Father that is in heaven is perfect. At ano, kaya ba natin maging perfect? The answer is no. Pero, we are commanded na with all our best is i-emulate natin ang Diyos kung ano siya. In the same way, ito din yung inseparable operation ng Diyos sa paglikha sa bawat aktibidades na ginawa ng church, sa bawat ministry ng church. God wants to see that iglesia ay may pagkakaisa just as they are one in their work. No? So, malinaw po yun na sinabi ng ang iglesia ay dapat magpakita ng pagkakaisa sa kanyang misyon. Ibig sabihin, ang mga kasabi nito ay kumikilos ng may pagkakaisa sa lahat ng kanilang mga ministeryo at gawain. No? Hindi pwede na, for example, if you are part of the church, hindi naman tayo mga legalist, mga kapatid, no? We act according to freedom naman, no? According to sa availability, sa posisyon ng isang tao. Pero in the church, no? Ang gusto ng Diyos, kasi possible, no? Kahit sa ang churches, meron talagang mga members din na attend lang ako. Hindi ako mag-participate sa mga anong gagawin ninyo, di ba? Meron talagang ganun, no? Na because hindi pa nila masyadong naintindihan pa yung kalagahan ng participation. Pero tayo sina-challenge ng Panginoon na kung sila, itong tatlong persona, are one in their mission, are one in their action. So dapat bawat isa sa ating na membro ay may ganun ding desire na kung anong gagawain ng church, anong ministry, we will do our best na maghanap ng way na tayo makaparticipate, no? Na gawa namin yan. Because at the end of the day, it's not the work of Pastor this and Pastor that or Deacon Benji. Bawat ministry na gagawin nyo, it's the work of the church. One work of the church, participating on that members. So I hope malinaw ito mga kapatid, no, na may application ito sa buhay natin. Yung ginawa ng church, ng Diyos, no, ang kanyang mga works na unseparated or undivided. So nakita natin. So hindi mahihiwalay yung kilos or gawa ng Diyos sa creation. Ngayon, pangalawa, turn your to the next page. Ito naman yung tinatawag na revelation. Yung pag-reveal ng Diyos sa atin sa gospel. Lahat naman tayo, no? Alam na natin ang gospel, no? Ni-reveal ngayon ng Diyos sa atin. Pero alam ba natin mga kapatid, na ang nag-reveal sa atin sa Ebanghelyo ay ang banal na Trinidad. Ang Trinidad mismo ang nag-reveal sa atin. Yan. Siguro interesting, no? Paano mo nasabi, Brother Jess? Meron ba tayong biblical basis sa ganung gawain? Kasi mga kapatid, itong revelation, pag-reveal na katotohanan ng Diyos sa atin, gawa ko ng Diyos. Iisang gawa, which is shared by the three persons. So, tingnan natin, no? Sabi sa Daniel 2:28, sabi ni Daniel, nung nalito na si Nebuchadnezzar, hindi niya malaman anong ibig sabihin ng kanyang panaginip, ng kanyang dream. Anong sabi ni Daniel?
but there is a God. He was not saying, there are gods, but he was saying, there is a God in heaven who reveals. So meaning to say, there's only one God who reveals, and that's the triune God, which is one in essence. So iisa ang diwa. Now, but we see, as we flip in the scripture, in the pages of scriptures, you will find out that the one who reveals are these three persons. Let's see. Sa Matthew 16:17, siguro familiar tayo dito. Nung sinabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Nung tinanong sila ng Panginoon, sino sa inyong tingin ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Anong sabi ni Kristo in response kay Peter? Sinabi niya sa Matthew 16:17, nasaan out sa inyo? And Jesus answered him, blessed are you, mapalad ka, Simon Bar-Jonah. Simon, why? For flesh and blood has not revealed this to you. Pero sino, sabi ng text, but my Father who is in heaven. Kaya mga kapatid, kung bawat isa sa atin dito, bawat isa sa inyo na nakasumpong ng Ebanghelyo, you come to understand the gospel, the reason that you understood it is because the Father revealed it to you. Hindi tao, hindi mga sister or brother ninyo mga kapatid, no? Hindi sila ultimately ang rason kung bakit alam mo ang Ebanghelyo. Ang Ama ang nag-reveal sa iyo. Pinili ka na. In other texts, ano sabi ni Kristo? I thank you, Father, for you have not revealed these things to others. So, ibig sabihin, hindi lahat ang nirevila ng Ama nito. Pero ikaw na narevila ng gospel, it shows na ikaw ay hinira. Right? So, the Father revealed it to you. So, dapat i-praise ang Panginoon, ang Ama. We should know, we should include it in our prayer. But not only the Father. The text also says, in Matthew 11:27, sabi dito, no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal Him. So even the Son is also doing revelation. Nagre-reveal din yung anak ng Diyos. In fact, sabi sa Hebrews chapter 1, no? In time past, God spoke to prophets, to signs and wonders and miracles, but in the last days, He has spoken in His Son. Right? So it's the Son who reveals, but more than that, it's the Holy Spirit also who reveals. In 2 Corinthians 2:10, these things God has revealed to us through the Spirit, for the Spirit searches everything, even the depths of God. So, even ang banal na Espiritu, no? Ano sabi sa Biblia? But the natural man receives not the things of the Spirit of God. Ang tao daw, na hindi na born again, he does not receive the gospel, the Spirit, the things of the Spirit of God. Why? Because these things are spiritually discerned. Madi-discern lang ang gospel pag na-change na yung sarili mo. Na-born again ka na, naging spiritual ka na. Alright? And it was the work of the Spirit that does this. Now, teaching. Ito palang God's revelation of truth. Nagmumula sa Ama. Siya yung source or fountain ito. Through the Son, through His death and resurrection, and by the Spirit's work of regeneration and illumination. Kaya natin nalalaman ito katotohanan ng Ebanghelyo. As an application, kung tayo isang iglesia, sabi ng Biblia, no, the church daw is the pillar and ground of truth. So sila daw ang upholder ng katotohanan ang iglesia, right? Ibig sabihin nun, tayo yung custodian ng katotohanan. Dito iniwan ng dito itinalaga ng Diyos ang katotohanan sa
iglesia. Tayo ang custodian nitong mga katotohanan. So, as the custodian of divine revelation, ang bawat membro ng iglesia are to mirror their unity in their doctrinal beliefs. Kaya meron tayong confession, right? Baptist Confession of Faith, meron tayong Apostles' Creed, Nicene Creed, Chalcedonian Creed. Bakit? Because that creeds and that confession speaks about our doctrinal unity. Kasi custodian tayo sa revelation. Kaya hindi pwede mag-preach dito na yung kanyang katuruan ay iba sa confession na sinasubscribe ng iglesia. Hindi pwede po yun, no? Dapat ang mag-preach or ang magtuturo ay dapat aligned siya sa confession, sa statement of faith ng church mismo, mga kapatid. No? At kung meron na tayong mga pagkakaiba, no? Posible naman yun ang mangyayari ng church. Meron talagang iba-ibang view sa eschatology, about the future, no? We strive na magkaisa pa rin, no? It is our responsibility na hindi natin awayin, no? We will respect the disagreement. Pero, hindi tayo kahit, sige, view mo yan. Hindi lang kita kakausapin dyan. Hindi ganun, no? We persuade others to be one. Na tayo magkakaisa. Walang masama na mag-discuss ng doctrinal differences as long as nasa confession. Number 3, redemption. Alam niyo ba na even ang pag-exist, ang pag-iral ng iglesia, gawa ito ng Trinity. Ano wonder na we are created in the image of the Trinity. And we are baptized in the Trinity, right? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, makita natin sa Ephesians 1:3-14, paano ito ginawa ng Diyos. Una, ang Ama, as He chose us in Him before the foundation of the world. So, ang church, ang ginawa ng Ama, pinili niya tayo, hindi pa tayo pinanganak dito sa mundo. He chose us to become His sons and daughters. The Son died for those whom the Father has chosen. Kung sino yung pinili ng Ama, hindi lang ng Ama, si Kristo pumunta para pamatay para sa kanila upang sila maligtas. And those whom the Father elected, whom the Son died for, the Spirit came to apply salvation. Kaya, siguro may mga punto sa buhay ninyo mga kapatid, no, na nung una hindi nyo pa tinanggap yung gospel. Marami nagsishare sa inyo, mga magagaling, hindi nyo tinanggap, no? Na-shock na kayo bigla na, bakit na yun? Ang nag-share sa akin ngayon, nag-invite sa akin ngayon, parang normal naman tao, pero tumugon ako. Kasi mga kapatid, tumugon ka, kasi yun na yung perfect time ng banal na espiritu na tawagin ka. As long as ang spirit hindi pa siya mag-work through the preaching of the gospel, mananatili yung bingi, yung ebanghelyo. Hindi yun siya mag-grow unless the spirit joins with the proclamation of the gospel. Kaya tayo naligtas. So, kita natin, ang ginawa nila sa pagligtas para magkaisang church, that's still a Trinitarian work, mga kapatid. So the point here, in other words, the life and being of the church is formed. So meaning to say, nabuo ang iglesia and intended, no, for the glory of the Trinity. So nilikha nila lang ang iglesia, binuo ang iglesia, at inintend na ang iglesia is para sa adornity ng pananatiglan. Ang application, as the church is a product of the undivided work of the Trinity, then the church is to live up this inseparable relation by not desiring to divide what the Triune God has joined together as one. So tayo mga kapatid, naging membro tayo. We are members with one another, di ba? We are united with one another. We are united with God. Ang nag-unite sa atin, hindi tayo, ang Diyos, ang Trinidad.
Nakakalungkot lang, no, na minsan sa mga ibang iglesia, ang dali lang na, sige, ayoko na dyan sa church na yan. Lalabas na ako dyan. It's as if na ikaw ang naglagay sa iyong sarili dito. Nilagay mo yung sarili mo dito dahil ang Diyos ang unang naglagay sa iyo dito. Para itong kasal, itong membership, mga kapatid, no? Na we would allow na sino mag-transfer kung for good naman sa tao, no? Pero kung aalis siya dahil meron siyang na-disappoint siya, may circumstance na nangyari sa iglesia na nagtulak sa kanya, parang ayoko na dyan, parang hindi naman nila ginagawa yung tama. No. The first reason why you're here, God puts you here. Unlike sa atin, nung tayo bibili kung sino papakasalan natin. Gusto ko yun, gwapo. Gusto ko yun, align kami. Parang yung mga taste ko sa buhay, yung pagiging klasiko, nandyan sa mga tao yan. So therefore, I want to be one with them. Pero dito sa iglesia, mga kapatid, iba. Ilalagay ka dito, God will make you one with people na totally different sa iyong mga gusto, sa iyong mga interest. Gusto mo, usually ang mga bata, gusto nila makipag-deal sa mga bata lang din, right? Sa church, ito mga manatanda. You have to live with them and be in relationship with them and love them much as I love you. Ang Diyos ang nagpili ng mga membrong ito na maging kaysa sa iyo, mga kapatid. No? So, hindi tayo. So, ganun dapat. Hindi din tayo dapat ganun kadali. Iwan natin yung iglesia dahil sa mga pangyayari. I-meron natin yung inseparable relations sa Diyos. Habang sa pagsamba, natin po tayo mga kapatid, no? Ang pagsasamba natin, even that is trinitarian. So, Ephesians 2:18, for through Him, we both have access. Through Christ. Through sa blood ni Christ, mga kapatid, may access na tayo in one spirit to the Father. Ephesians 2:18. Kung walang Kristong namatay sa cross, wala tayong right, no? Na sumamba sa Panginoon. Ang reason na tinatanggap ng Diyos ang ating pagsamba dahil satisfied ang Diyos sa perfectong alay at sakripisyo ng Panginoon Jesus. Every time na pupunta dito, may dala tayong alay ang natapos na gawa ng Panginoon Jesus. Yun yung magpapatanggap sa dahil yan ang that will make us acceptable to Him. At guess what? Ilang beses na pupunta tayo sa church, pero yung puso natin parang wala sa disposition yung puso na sumamba sa Panginoon. Hindi ko kayang mag-pray ngayon dahil weak na weak ako. Sino yung nagbibigay internally sa puso mo ng disposition na magkaroon ka ng init at tamang disposition sa puso para sumamba? Yan po yung banal na Espiritu, mga kapatid. Sabi ng Romans 8, for we don't know how we ought to pray. Even nga pagdarasal, magpapalalaman, hindi natin alam. Ang nagbibigay sa atin ng spiritual disposition nun ang banal na Espiritu, no? Upang maging katanggap-tanggap sa Ama. So you see that? True worship is only acceptable and possible by virtue of the undivided word of the Trinity for us. Hindi ba yung sapat, no? Napasalamatan sa Lord. Even ang pagpunta mo dito, it's the work of God. It's the providence. Kasi ang mundo, tinatawag tayo sa Sunday. Halika dito. Nandito yung mga gig, nandito yung mga party, enjoy here. Pero dito din, meron din tawag, a call to worship. And praise God, nandito tayo, sinunod tayo, and makes us able worshipers. But then just, nangihina ako. Magbabasa pa ako ng mga books na self-help. Para malakasin ako. Mga kapatid, sa number 5, spiritual strength, which is the last one, and sanctification is also the work of the Trinity. Makikita nyo yan sa Ephesians 3:14 and 19. So important to note, the Father, Spirit, and Son are at work in the strengthening of your faith. Ang Father, siya yung, sa kanya nanggagaling, siya yung fountain ng lahat ng spiritual strength na makukuha mo. Every Sabbath,
during the Sabbath, sabi ng Bible, yan yung blessed day niya eh. Blessed day yung Sabbath mga kapatid because that's the day na ang Diyos ay magbibigay ng pagpapala. China-channel niya yan sa preaching of the word and through the sacraments of paper plate. Na kung patingin natin, parang wala namang magic na nangyari sa akin sa panginig na ko sa morning na sermon ni Father Jess. Mga kapatid, siguro monotonous yung preaching na yan, mahaba yan, nakakapagod yan. Pero one way or the other, may spiritual work ang Diyos sa puso. Kasi nangungusap siya sa araw na nag-sabat sa kanyang nagpapagsalita. So, merong benepisyo. Hindi yung salita ko, mga ilustrasyon ko, hindi yun. True sa sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang banal na Espiritu ay nangungusap din sa inyo and gives you faith. And same thing with the sacrament, no? Binibigyan niya tayo, kino-communicate na yung biyaya niya. So the Spirit is the instrumental needed, the Son is the meritorious cause. So the church is sustained, reserved, empowered by the triune God to persevere in this life. Conclusion, the three persons in the Godhead are working in harmony to bring us into glory. They're working in harmony as the Alpha from the beginning, no? And even in the middle at the end, the Omega, God will continually work until the end. And all of this, pagdating natin sa kaluwalhatian, we're going to look back yung nangyari, yung nagdaan, and we can see and be amazed na masabi natin lang, all of these are the work of the Creator. Beginning and end.